paglilingkod sa Diyos ay hindi naging ganap kung walang lingkod ng Diyos na gagabay sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po? Nagpapasalamat ako muli at nabigyan ako ng pagkakataon na mag-share ng kanyang mga salita ngayon, prayer meeting na ito na araw ng Wednesday. Ngayon po ay nasa 1 Corinthians 9 po tayo at sa kabanatang ito ay ipinagtatanggol ni Pablo ang kanyang karapatan bilang apostol at ang mga sakripisyo na kanyang ginawa sa Ebanghelyo. Ipinapakita niya na bagamat may karapatan siyang tumanggap ng suporta mula sa simbahan, pinili niyang hindi gawin upang hindi maging hadlang sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang kanyang layunin ay ang makapaglingkod at makapaghangad ng mabuting balita sa lahat. Ang kabanatang ito ay nagtuturo ng kalagahan ng pagiging handa na magsakripisyo para sa ikakabuti ng iba at ang tunay na diwa ng paglilingkod sa Diyos. Sa chapter na ito ay may 3 verses akong pinagtuunan. Verses 1, 10, at 16. Ang verse 1, sabi niya dito, hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba ako nakikita ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi ba kayo ang aking gawa sa Panginoon? Yan ang 1 Corinto 9:1. Nagsisimula si Pablo sa kabanatang ito sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang katayuan at autoridad bilang isang apostol. Sa pamamagitan ng mga rhetorical na tanong, pinatutunayan niya ang kanyang kalayaan at ang kanyang papel bilang isang lehitimong apostol ni Hesukristo. Sa pagtatanong kung hindi ba siya or niya nakita ang aking Panginoon Hesukristo, tinutukoy ni Pablo ang kanyang kabuuang karanasan kay Kristo na isang fundamental na karanasan para sa kanyang ministeryo. Binigyan din niya sa taga-Korinto mismo ay patunay ng kanyang apostolikong gawain dahil sila ay mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kalagahan ng pagkilala sa tunay na autoridad at kontribusyon ng mga taong nagtrabaho para sa pananampalataya. Ang mga tanong ni Pablo ay naglalayong ipaalala sa mga taga-Korinto ang personal at pang-komunidad na pagbabago na ganap sa pamamagitan ng kanyang ministeryo na hinihimok silang pahalagahan ang espiritual na
pamumuno sa kanyang ibinibigay. Ngayon naman ay tumalon tayo sa 1 Corinto 9:10. Ang sinasabi niya dito ay, sinabi ko ito hindi lamang para sa mga hayop, kundi para sa ating din. Ang mga bagay na ito ay isinulat para sa atin sapagkat ang pagtatanim ay dapat tumanggap ng bahagi ng ani at ang umaani ay dapat tumanggap ng bahagi ng kanyang pagsisikap. So, ang talatang ito, ginamit ni Apostol Pablo ang metapora ng pagsasaka upang ipahayag ang mas malalim na espiritual na makatotohanan. Tulad ng isang magsasaka na nag-aararo at nag-aani na may pag-asa na nakikipahagi sa ani. Gayon din dapat lapitan ang mga tao ang kanilang mga gawain at paglilingkod na may pag-asa at inaasahan gantimpala. Binibigyan diin ng turo na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong pananaw sa ating pagsisikap, maging ito man ay spiritual, professional, o personal. Ang talatang ito ay nagbibigay ng katiyakan sa mga nananampalataya na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi napapansin. May pangako ng gantimpala kapwa sa buhay na ito at sa darating na buhay. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang tungkol sa material na kita, kundi pati na rin sa espiritual na katuwang at kasiyahan ng pagtulong sa gawain ng Diyos. Nag-uudyok ito ng isang kaisipan ng sipag at pagtiyaga na alam na pinapalagahan at ginagantimpalaan ng Diyos ang tapat na paglilingkod o maglilingkod. Okay, dadako na tayo sa pang-last verse natin, 1 Corinto 9:16. Sabi niya dito, sapagkat kung ipangaral ko ang magandang balita, wala akong maipagmamalaki sapagkat ito'y isang tungkulin na ipinagkaloob sa akin. Woe to me if I do not preach the gospel. So, ang woe to me if I don't not preach the gospel ay nagbibigay din sa seryosong pagtingin niya sa responsibilidad na ito para sa kanya. Tila ang kanyang kaluluwa ay nakataya kung siya ay mabibigo na tuparin ang tawag sa kanya ng Panginoon. Para sa ating pananampalataya, ngayon ang talatang ito ay maaaring magsilbing paalala sa kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kanilang pananampalataya at ang pagbabahagi ito sa iba. Hamon ito sa mga Kristiyano na pag-isipan ang kanilang sariling pakiramdam ng tawag at ang mga paraan kung paano tayo makakatulong sa misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo na nagpapaalala sa kanila na ang misyon na ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay sa pananampalataya. At yan ay ang ating ginawa nung last
Last Sunday na ating evangelism, di ba, na lumabas tayo upang ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya magkaroon tayo ng courage sana para maibahagi natin sa iba ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So, okay, hanggang dito na lamang ang aking short devotion. I hope na meron tayong natutunan. Sa totoo lang, ang ganda ng kabanatang ito. Kaya basahin natin at aralin natin para sa mas maliwanag pa sa inyo. Gusto kong sanang mag-video, kaso lang nung intrinay ko, yung mukha ko nagmapa-mapa naman, kaya sabi ko record na lang. Kaya pasensya na kung ito lang ang aking may bahagi sa inyo. At alam kong mayroon kayong natutunan at dagdagan pa kung may gustong idagdag. God bless us, and back to our beautiful presider, Sis Yen. Thank you.